Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Reverend Treasure Sales mula sa CRC Calamba, Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Pero bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Dakilang Diyos, samahan niyo po kami sa umagang ito sa aming morning devotion sa Joshua chapter 10 verse 28. Dalangin po namin na ang bawat isa ay mapagpala sa iyong mga salita, kapayagan sa verse na ito. Bigyan po kami ng karunungan upang ang mensaheng ito ay may apply namin sa aming mga buhay, upang kami po ay patuloy na lumago sa aming pananampalataya at paglingkod po sa iyo. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Ang devotion po natin ngayon umaga ay pinamagatang The Fall of the Canaanite City of Makkedah. Pababasa po natin ito sa Joshua chapter 10 verse 28 sa NIV. Joshua said to the priest that day Joshua took Makkedah. He put the city and its king to the sword and totally destroyed everyone in it. He left no survivors, and he did the king of Makkedah as he had done to the king of Jericho. Sa ating pong binasa ay makikita po natin na pinangunahan ni Joshua ang mga Israelita sa pananakop sa buong Kanaan, kasunod ng utos ng Diyos. Isa na po ito rito ay ang lungsod ng Makkedah. Sinaktan niya ng tabak ang hari at nilipot ang lahat ng tao na naroon. Wala siyang iniwang buhay. Ang pagkawasak ng Makkedah at iba pang lungsod ng Kanaan ay isang anyo ng paghatol ng Diyos laban sa mga taong naninirahan dahil sa kanilang kasamaan at makasalanang gawain. Ito ay upang pigilan ang kanilang mga paganong gawain na maimpluwensahan ang mga Israelita. Si Joshua ang kumilos bilang instrumento ng paghatol na iyon. Tayo rin po ay tinawag upang suriin ang ating mga sariling buhay at talikuran ang kasalanan habang may panahon pa. Dahil sa ating nabasa ay makikita natin na ang paghatol ng Diyos ay totoo. Pinakita din dito na si Joshua ay sumunod sa Diyos ng lubusan. Wala siyang itinira gaya ng ginawa niya sa Jericho na mababasa po natin sa Joshua chapter 6 verse 24. Pagkatapos ay sinunog nila ang lungsod at tinupok ang lahat ng bagay na naroon, liban sa mga yari sa ginto, pilak, tanso o bakal. Ang mga ito'y inilagay nila sa kabangyaman ni Yahweh. Sa buhay po nating bilang mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesus, ninanais ng Diyos ang ganap na pagsunod at hindi yung partial na pagsunod. Sinabi sa Jeremiah 7 verse 23 sa NLT, "This is what I told them, obey me and I will be your God, and you will be my people. Do everything as I say, and all will be well." Ang tagumpay ni Joshua sa Makkedah ay isang pagpapatunay na kasama niya ang Diyos na lalaban, at ganoon din naman sa atin. Kaya kapag inaayon natin ang ating sarili sa kalooban ng Diyos, binibigyan niya tayo ng kapangyarihan upang malagpasan ang mga laban at hamon natin sa ating buhay. Magsilbi pong paalala sa atin ang kanyang salita sa Exodus chapter 14 verse 14, "The Lord will fight for you. You need only to be still." Sa ating pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Muli, salamat po Panginoon sa bawat isang nakapakinig at makikinig pa sa mensaheng ito. Patuloy po rin pagpalain ang bawat isang tapat sa iyo at namumuhay ng ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang bansa namin at ilayo sa lahat ng mga sakuna. Purihin ka Panginoon sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programang Tinapay mula sa Langit. Muli niyo po kami samahan sa araw ng bukas, 5:30 ng umaga, para sa ating pang-araw-araw na pagbubulay ng salita ng Diyos. Malaya po nating itong i-share sa ating mga kapamilya at kaibigan upang marami pa ang makapakinig at mapagpala ng salita ng Pinoon. Muli, magandang umaga and God bless us all.